Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Bilang pagpapatuloy ng topic na intensive breakdowns of blue pill, red pill, and black pill, tutungo tayo sa nagpabago raw ng buhay ng maraming lalaki, ang red pill movement. Marami akong nakikita ng mga self-proclaimed red pill coaches na nagtuturo ng red pill teachings, pero kapag pinag-aralan mong mabuti ang mga itinuturo nila, hindi naman umaayon sa kahulugan ng red pill at sa mga paniniwalang red pill. Totoo nga, mga self-proclaimed lang pero kulang sa knowledge sa kung ano ba ang itinuturo nila. Mag-ingat kayo sa mga ganito. Kapag inakay ang bulag ng isa pang bulag, pareho silang mauhulog sa butas. Sasabihin ng mga galunggong dyan na nagmamagaling lang daw ako. Well, panoorin mo ang video na ito dahil dito ko tatalakayin kung ano ba talaga ang red pill. Pagkatapos, saka mo ako husgahan ng may talino at hindi puro kabobohan lang. Kaya't makinig kang mabuti. Disclaimer, ang maririnig nyo sa video na ito ay hindi nagmula sa sarili kong opinyon o paniniwala. Ang lahat ng nasusulat dito ay pawang red pill teachings lang na aking tinipon mula sa masusing pananaliksik. May mga maririnig kayo ritong taliwas sa aking mga aral at mayroon din namang umaakma, kaya't umunawa ang may pandinig. Kung ang blue pill ay representasyon ng pananatili sa kamangmangan, ang red pill naman ay tungkol sa awakening o pagkamulat sa realidad na nakabase sa katotohanan. Habang ang blue pill ay subjective view sa relasyon, ang red pill naman ay objective evaluation ng male-female relationship. At gaya ng blue pill, nagmula rin ang red pill sa sikat na film noon na Matrix. Ito ang mga karaniwang paniniwala na mayroon ng red pill. Number 1, level up as a man. Isa itong major teaching ng red pill. You need to level up as a man. Bilang lalaki, kinakailangan ito sa development and improvement mo, lalo na pagdating sa dating life mo. Dahil para sa red pill, the only way to dominate and win in your dating life is to level up as a man. I-level up mo ang looks mo, ang finances mo, ang karir mo, personal growth mo, at character mo. Naniniwala ang red pill na ito ang susi para sa matagumpay na dating life. Number 2, have a passion. Isa ring teaching ng red pill ang pagkakaroon ng passion at focus para dito. Itinuturo nito na dapat mayroon kang mga goals na kailangan mong ma-achieve na mag-aangat sa iyo bilang lalaki. At kung sakaling madistract ka man, may goals ka at passion na magtatama ng landas mo pabalik. Ayon sa red pill, success ang dapat mong habulin, hindi mga babae. Kaya dapat may goals and passion ka na dapat paglaanan mo ng importansya. Number 3, hypergamy. Women are hypergamous in nature. Red pill man o hindi, iyan ang katotohanan, which is on point. Dahil ang red pill ay ang pagtuklas at pagmulat sa katotohanan. Red pill accepts the hypergamous nature of women dahil yan ang katotohanan na hindi maitatanggi pagdating sa intersexual dynamics ng lalaki at babae. Layunin ng red pill na imulat kayo sa katotohanan na ito at tanggapin ang realidad. Number 4, just be confident. Isa ito sa mga paniniwalang red pill, hindi mahalaga ang looks. Maging confident ka lang dahil gusto ng mga babae ang lalaking may good amount of confidence. Nagpapakita kasi ito ng masculine vibe na napipick up ng mga babae. Alalahanin nyo, ang confidence ay teaching ng totoong red pill. Confidence over looks, that's what red pill is all about. Number 5, work on yourself. Isa rin ito sa strong belief ng red pill. Kailangan mo lang itaas ang sarili mo. Work on yourself. Pumunta ka ng gym, magpaganda ka ng katawan, ayusin mo itsura mo, mag-skincare ka kung kinakailangan.
mag-toothbrush ka, maligo, magpabango, ayusin mo ang buhok mo, work on your physique, work on your looks, work on your finances and status sa paraang nag-e-effort ka para mag-improve ang mga ito. Ganyan ang totoong Red Pill teachings na nakabase sa definition na nakasentro sa mga paniniwala nito. Number 6, level up your game. Ito yung kung paano ka makipag-usap sa mga babae. Ginagalingan mo ba o torpe ka, takot na takot? It's called game. Ayon sa Red Pill teachings, hindi mahalaga ang itsura mo basta magaling ka sa game. Kahit ano pang itsura mo, makakakuha ka ng babae. Ganyan ang mga paniniwalang Red Pill na nakabase sa mga aral nito. Hindi yung self-proclaimed Red Pill ka, pero yung mindset at thinking mo pang Black Pill naman. Huwag kang ang hangal, nagmumukha kang mangmang. Number 7, become an alpha. Isa rin ito sa itinuturo ng totoong Red Pill. Kailangan mong maging alpha upang tuluyang lunukin at yakapin ang Red Pill mentality. Alpha ang katuruan, hindi sigma o kung ano paman. Kung ang pinakikinggan nyo ay hinihikayat kayong maging alpha, saklaw ito ng Red Pill teachings. Dahil ayon dito, you need to become an alpha to be the best version of yourself. Paalala, hindi ito nanggaling sa akin. Ito ay Red Pill teachings. Ayon sa aking pananaliksik, napag-alaman kong may 3 uri ng Red Pill. Ito ay ang mga sumusunod: looks Red Pill, status Red Pill, at game Red Pill. Unahin natin ang looks Red Pill. Natatandaan nyo sa nauna kong video tungkol sa series na ito, nabanggit kong may 3 pillars ang Black Pill mentality. Kung natatandaan nyo, ito ay ang hypergamy, lookism, at inflexibility. Para mas maunawaan nyo ang 3 iyan, marapat lang na panoorin nyo ang video na iyon. The link is in the description below. Ngayon, ang looks Red Pill ay may pagkakapareho sa Black Pill dahil sang-ayon ito sa 2 pillars ng Black Pill, which are the hypergamy and lookism. Ngunit hindi ito sang-ayon sa 3rd pillar ng Black Pill, ang inflexibility. Hindi sangayon ang looks Red Pill dito dahil naniniwala itong may kakayahan ka pang i-improve ang looks mo. Kumbaga may pag-asa pa yan. Kaya nga may glow up na umuso, hindi ba? Naniniwala ang looks Red Pill na may pag-asa ka pang makakuha ng babae as long as alagaan mo ang itsura mo at magsimula ka ng i-improve ito. Make effort to look good dahil baka kulang ka lang sa alaga. You can still level up your looks. At patunay dyan yung mga nag-glow up. Looks Red Pill has faith that you can still get girls as long as you work on yourself, especially your looks. Pagandahin mo katawan mo, magbihis ka ng maayos, humanap ka ng disenteng gupit, ayusin mo ngipin mo, mga kuko mo, hininga mo, tagyawat mo at oily mong muka. Kapag na-improve mo ang lahat ng yan, you can level up your dating life. Yan ang paniniwala at tinatawag na looks Red Pill. Pangalawa ay ang status Red Pill. Kung babalikan natin ang 3 pillars of Black Pill, sang-ayon sa hypergamy ang status Red Pill. Naniniwala ito na ang hanap ng babae ay ang tipo ng lalaki na may mataas na status at financial capabilities. Ngunit hindi ito sang-ayon sa lookism at inflexibility. Ayon sa status Red Pill, hindi nakabilang ang look sa pinakamahalagang sangkap para makakuha ng babae. Although mahalaga pa rin ito, pero mas mahalaga pa rin ang status. Hindi rin ito sang-ayon sa inflexibility dahil naniniwala itong kaya mong maiangat ang status mo bilang lalaki at kaya mo ring itaas ang financial status mo to attract women na mga gold diggers nga lang. Status Red Pill believes that you can get girls once you level up your status. At totoo naman itong nangyayari sa mundo. Kumbaga, ito ang number 1 solution ng Red Pill sa realidad ng women hypergamy. Ito ang ginawa nilang response to overcome the hypergamy in women.
Kaya kung ang itinuturo sa inyo ng pinanonood nyo ay pagpapaangat ng status at financial status nyo, saklaw ito ng status red pill. Wala namang mali o masama rito dahil bilang lalaki, kailangan mo talagang itaas ang sarili mo dahil ang buhay ay isang malaking kompetisyon. Ganon din sa pag-ibig. Dumako naman tayo sa pangatlong uri, ang game red pill. Ngayon, kapag sinabing game, ito yung kung paano ka makipag-usap sa babae. Nakakaya mo ba silang patawanin? Magaling ka bang magsalita para mapaibig sila? In short, ito yung mga lalaking bulero, mga magagaling mangbola ng babae. Nagagawa nilang makuha ang babae dahil lang sa magaling sila sa game. Lahat ng naniniwala sa game red pill ay hindi sang-ayon sa 3 pillars of black pill. Para sa kanila, hindi totoo ang hypergamy. It doesn't exist for them. Hindi rin mahalaga ang itsura mo kahit gaano kapangit ang iyong muka as long as magaling ka sa game. Alam mo ang dapat sabihin at magaling ka sa timing, makakakuha ka ng babae. Rejected din dito ang inflexibility. Dahil para sa game red pill, naniniwala ito na kahit sinong lalaki ay may kakayahang i-develop at i-improve ang kanilang confidence sa pakikipag-usap sa babae, maging ang kanilang overall social skills. Kaya kung tinuturuan kayo kung paano mag-approach ng babae, saklaw ito ng teaching ng game red pill. Kung paano makipag-usap, kung paano maging confident, kung ano-ano ang mga dapat at hindi mo dapat sabihin sa babae, at mga conversational tips para makuha mo ang babae. Lahat yan ay parte ng game red pill. Isang strong example nito ay ang mga pick-up artists. Gumagamit sila ng iba't ibang conversational techniques para ma-attract ang babae. Bihasa sila sa mga ganito. Magagaling silang mangbola dahil marunong silang bumasa ng babae. Sila ang biggest example ng game red pill. Mahalagang maunawaan nyo ito dahil dito lang nababase ang atraksyon sa babae. Anumang pill mentality ang mayroon ka, nahati ang paniniwalang iyan sa 3 factors na ito pagdating sa pang-a-attract ng babae. Number 1, personality. Dito nakapaloob ang overall character mo bilang lalaki. Ano bang personality mayroon ka? Are you a man or a simp? Do you act masculine or feminine? May maayos o basura ka bang personality? Kaya mo bang makipag-usap o magpasaya ng babae gamit lang ang personality na mayroon ka? May personality ka bang madaling ma-attract ang mga babae? Number 2, dito naman papasok ang katayuan at financial status mo sa buhay. Isa ka bang high value man o isa ka lang pipitsuging lalaki na walang maipagmamalaki? May pera ka ba o wala? Kaya mo bang bumuhay ng pamilya o ikaw pa ang kailangang buhayin? Gaano ba kataas ang natapos mo sa pag-aaral? Gaano ba kalaki ang sinasahod mo? Galing ka ba sa mayamang pamilya na maraming pamana o may sarili kang negosyo? Basically, this factor talks about your external capabilities as a man. Number 3, genetics. Siyempre dito nakapaloob unang-una ang height na mayroon ka, body type mo, at overall facial attractiveness mo. Gaano ka ba katangkad? May maganda ka bang katawan o patpatin ka? O baka naman obese ka? May chad-looking face ka ba? O isa ka lang din dun sa mga creepy type daw na lalaki? Basically, itong factor number 3, nakatuon lahat sa genetics at looks mo. Nakatuklas ako ng impormasyon na gusto kong ibahagi sa inyo. You see, bawat pills may rankings ng 3 factors of attractiveness, kung saan ang kaunahan ang pinaka-importante. At ayon sa red pill, ito ang mga sumusunod. Una ay ang status. Ito ang pinakamahalagang factor na dapat mayroon ka ayon sa red pill mentality. Saklaw na rin dito ang game. Sumunod ang personality bilang pangalawa sa mahalagang factor
factor. Kumbaga, ito ang pinakang icing para sa matagumpay na dating life mo. Panghuli na ang genetics dahil hindi ito ganoon kahalaga pagdating sa red pill mentality. Hindi importante ang itsura, height o body type mo dahil ayon sa red pill beliefs, pwede mo itong i-level up. Ang pinakang layunin ng red pill ay ang pagtuklas sa katotohanang nakatago sa pinagkaiba ng babae at lalaki pagdating sa relasyon. Intersexual dynamics kung tawagin, mga nakatagong privilege na mayroon ng mga babae at ang hindi patas na realidad ng mga lalaki pagdating sa dating. At bilang tugon sa katotohanang ito, layunin ng red pill na buwagin ang social construct at social conditioning upang i-expose ang nakatagong realidad patungkol sa male and female relationship. The good thing about red pill is nabibigyan kayo nito ng kamalayan tungkol sa katotohanan pagdating sa pakikipagrelasyon at bilang resulta nagkakaroon kayo ng kakayahan na magdesisyon ng tama at pumili ng potential partner base sa awareness at knowledge nyo tungkol sa relasyon at sa nature ng mga babae. Nagkakaroon kayo ng pagkakataong isulat ang mga tanong at posibleng sagot gamit ang lapis imbis na ballpen. Sa ganitong paraan, maaari nyo pa itong burahin at sumulat ng panibago. Unawain nyo ang kahulugan nito. Sa pangkabuuan, maganda ang layunin ng red pill teachings. Paalala, true red pill teachings ang tinutukoy ko rito. Siguro naman ay mas naunawaan nyo na ang ibig sabihin ng red pill at ang mga paniniwala nito. May mga kilala kasi akong red pill coaches daw pero taliwas naman ang mga itinuturo. More on black pill teachings ang itinuturo nila pero hindi rin sila aware dito. Puro mga self-proclaimed red pill pioneer daw. Mga kabulastugan lang naman ang sinasabi. You see, kung ganyang klase ng mga tao ang pinakikinggan nyo, matutulad lang kayo sa kanila. Well, decision nyo yan. Pero paalala lang, mag-ingat kayo sa mga taong sinusundan nyo ng yapak at mga pinakikinggan nyo dahil malaki ang magiging impluensya nila sa pag-iisip nyo. At sa mga galunggong na magsasabing nagmamagaling ako, alalahanin nyo, hindi sa akin ang galing ang mga sinabi ko rito. Lahat yan ay nagmula lang sa masusing pananaliksik, kaya ikaw ang tatanungin ko ngayon. Lahat ba yan nagtutugma sa turo ng taong sinusuportahan mo? Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kaawal.